Mga bro, mukhang palapit na ng palapit ang bagong era ng warfare at kasama tayo sa strategic equation. The US Army is preparing to deploy its long-range hypersonic weapon, o LRHW, by the end of 2025, and this game-changing tech is set to redefine military power. Sa bilis na lampas 6,100 km per hour at saklaw na halos 2,800 km, literal na kaya nitong tamaan ang target bago pa man ito makareact. Isang malinaw na mensahe ito sa kahit sinong bansang may balak manggulo sa Indo-Pacific. At eto na mga bro, strategic positioning ng Pilipinas, mas lalo pang tumataas ang halaga. Given our location in the Pacific, hindi malayong maging key area tayo para sa deployment ng ganitong cutting-edge missile system. Kung magkakaroon ng access ang AFP sa ganitong klase ng weaponry, kahit sino pang umeksena sa West Philippine Sea, magdadalawang isip bago gumawa ng kalokohan. Mas tumitibay ang deterrence natin laban sa anumang banta. Pero bakit big deal ang hypersonic missiles? Simple lang mga bro, hindi ito madaling mapigilan. Sa sobrang bilis, halos imposibleng hulihin ang kahit anong existing missile defense system. Hindi tulad ng ballistic missiles na predictable ang trajectory, ang hypersonic glide body ng LRHW ay kayang magmaneuver habang nasa ere, making it even harder to intercept. Ang tanong, makikinabang ba ang Pilipinas sa deployment nito? Kung matuloy ang US military expansion sa Indo-Pacific, hindi malayong maging bahagi tayo ng mas malawak na missile network na magpapalakas sa regional defense. At kung magdesisyon ang gobyerno natin na sumali sa ganitong tech development, baka isang araw, tayo na mismo ang magtatayo ng sarili nating hypersonic weapons program.